Sinasabi namin na kahit mababa yung kinasa sa isang tao, diretso death penalty. Tapos, pag mababa, syempre, ano lang yan, mababang kaso lang din. Pag, syempre, ikaw, nasa sitwasyon ka, may kamag-anak mo, pinatay. Ipapalit mo ba, ano lang, kulong. Syempre, pag buhay, kapalit buhay rin. Yun lang yung ano namin. Tapos, pag underage, dapat simulan yung parang tatakutin agad para pag medyo mag-18 na sila, di ba, pag 18 na sila, walang dalang takot. Siyempre, gagawa na yun ng mga kasong rape. Kasi dapat, bata pa lang, simulan na takutin. Yun lang. Yung sa akin naman, yung pupuntuin ko dito, yung yung karapatan natin, yung human rights. Kasi di ba, kung bibigyan na lang lahat ng death penalty, paano naman yung karapatan natin bilang tao? Lahat naman tayo pwedeng magbago kahit na sabihin natin nakagawa tayo ng kasalanan. Lahat yun, pwede tayong magbago kung gugustuhin natin. Tsaka, yun. Yung kanina sinabing human rights, papasok na mga talagang kung may human rights. Sa tingin mo, yung mga kriminal na gumagawa ng krimen tulad ng rape, murder, sa tingin mo, sinasalang-alang nila yung human rights sa isang tao? Magsisilbi naman kasing warning sa nila kung may patupad yung death penalty kasi di na sila gagawa ng krimen kung alam nilang patutungan ng kanilang gagawing krimen na ay death penalty. Siyempre matatakot sila doon. Iiwasan din nila ang gumawa ng mga krimen na mabibigat. Kung human rights naman, sabihin nyo, bakit pagka meron naman tayong habang buhay na pagkakakulong, bakit kailangan bang pagbabuhay ang kapalit, kailangan buhay rin ng ipapalit nun? May babalik po kayo na walang buhay pag pinatay yung kriminal na yun. Hindi ba pwedeng hayaan natin siya makulong ng habang buhay para mapag-isipan niya kung ano talagang nagawa niyang mali? Para kasi sa akin lang, kung buhay ang pinalit, buhay din ang kukunin. Paano matututo yung ibang tao na gumawa ng krimen? Paano matututong hindi gumawa ng krimen, di ba? Halos lahat ng tao, kunyari, pumatay sila ng tao, nang rape sila. Kung ang parusa nila saglit lang, gagawa pa rin sila ng krimen. Paano na yun? Hindi naman ibig sabihin buhay, kailangan na ipalit buhay. Pwede naman pagbigyan ng tao, tsaka hindi naman ibig sabihin na kahit paglabas ng kriminal, paglabas nun, hindi mo naman masabi kagad na gagawa pa rin siya. Ba't di natin pagbigyan ng second chance nung gumawa, nung kunyari, ng rape? Oh. Tsaka, pardon, excuse me, and sorry for going to ask you. Paano pag di ba sabi niya, sige, buhay kapalit, buhay din. Paano pag kapamilya mo yung nakagawa? Kapatid mo, nanay mo, anak mo, apo mo, di ba? Paano yun? So, ang sinasabi ko lang dito, okay lang po ba gumamit ng word for Bible? In the Bible? Okay lang. Gumamit ng word ng Diyos. So, example lang naman, di ba si Kristo? Si Kristo pinagtulungan, kinawawat, pinatay. Pero, bakit buhay pa rin tayo ngayon? Kinuha niya ba buhay natin? Kapalit ng buhay sa buhay, di ba? Hindi naman niya kinuha, di ba? Yun ang sinasabi ko na lahat tayo may chance magbago. Katulad ni Kristo, lahat tayo hinihintay niya magbago. Bumalik para sa Kanya. So, lahat tayo may chance para bumalik sa dati natin, sa tamang pag-ugali, tamang pag-iisip, at pagsisiyan ng ating mga nagawa. Sagot ko lang doon, kasi kung ang crime, paulit-ulit ng ginagawa, kaya nga merong simula sa mababa na punishment, doon yung nagsisimula yung pagbabago ng tao. Pero kung hindi siya nagbago sa mga simula sa maliit na punishment, paangat, di doon napapasok yung issue ng death penalty kasi hindi na siya natuto doon sa ginawa niya. Kaya nga simula sa pinakamababa na punishment, doon yung transition na nagaganap. Hindi siya nagbago, kaya doon napapasok yung death penalty. Yung sa sinabi lang ni Ramientos kung paano yung pamilya namin yung maakusahan. Kung yung pamilya namin maakusahan, wala namang magagawa kung yun yung magiging parusa, death penalty. Tatanggapin namin kasi ginawa nyo yun mag-suffer siya. Hindi namin pipigilan yung batas kung para parusahan siya. Tsaka yung sa sinabi ni Pabel na mga ba yun sinabi ni Pabel?
chance. Oo, sa second chance. Paano yun kung, di ba, nakakasuhan na, nakulong, tapos binigyan ng second chance, nakalaya. Paano yun kung gumawa ulit? Anong parusa na naman doon? Bibigyan na naman ulit ng third chance. E di, syempre, bigyan natin ng may bigat-bigat na parusa. So, ito lang sa akin lang sa tingin ko. So, you're saying na may tinutukoy ka na isang tao na paulit-ulit yan ang ginagawa. So, yung sinasabi mo, may specific na tao, may isa. Kasi ang sinabi nyo, paulit-ulit na ginagawa. So, isang tao lang yun. Kasi ang claim naman, commit, di ba? Isang tao, nag-rape siya, di ba? Paiba-iba. So, ang sinasabi mo kasi kaninang sentence na, kung kunyari, ginawa niya to, tapos ginawa niya ulit to, tapos ginawa niya ulit to, eh di parang i-specify ka ng isang tao, specific. Kaya nga. Modern age na kasi tayo ngayon eh. Hindi na tayo yung katulad ng Code of Kalansya o Code of Hammurabi. So, kahit makaulit-ulit man ang para sa akin kung makaulit-ulit man yung isang kriminal ng krimen, pwede naman sigurong mas taasan pa lalo. Kunyari, yung reclusion perpetua, 20 years, pwede naman siguro taasan pa yun pag gumawa pa siya ng krimen. Hindi naman solusyon sa lahat ng kasalanan, kukunin mo na rin yung buhay niya. Hindi na tayo ngayon an eye for an eye, atot for atot. Iba na yung sistema ngayon. Kung paano kayong mga taong maabuso na? Di paulit-ulit na lang ginagawa nilang kaso. Di ganun, kahit sabihin natin daw, natadagdagan kaso nila. Pero pag pinaulit-ulit lang nila, ang dami nun, parang maabuso na sila. Kaya dapat, death penalty na lang. Ganun din naman eh. Yung sinasabi kasi ni Matt, yung mga nakaka-commit kasi ng crime, hindi na naman nila yung mauulit yung nasa rehabilitation sila. Kaya kung pwede, hindi naman pwedeng basta lang gamitin yung death penalty kasi nga, habang nasa rehabilitation sila, hindi naman nila makukumit na yung crime. Kaya hindi na rin sila magiging abusado. Yung sa sinabi ni Matt, bakit pwede naman na panghabang buhay na lang sila sa kulungan. Parang ganun din naman yun eh. Hindi na kailangan yung patayin pa yung tao. Kasi parang hinusga nila yung tao. Pwede naman magbago yung isang tao pag sobrang tagal na sa kulungan. Syempre, marirealize nila yung mga mali nila. Additional lang doon, tama si Sultan dahil bakit kailangan agad patayin? Kaya binibigyan ng second chances dahil para makapagbago. Tsaka lahat ng tao laging may karapatan para mabuhay. Tsaka ito, sige, susugod ko na yung paniniwala ko sa sinabi ni Matt. So, di ba sinasabi mo paulit-ulit na ginagawa? Parang may specify nga ang isang tao. Sige, pupusta ko na yung paniniwala ko na kontra ko. Kakampi ako sa inyo, magbigay lang kayo ng isang example na paulit-ulit nyo yung ginagawa yung crime na yun. Ito mo na. Rebat nga ako. Additional lang, ibabalik yung kay Cyrus, diba? Sabi niya, yung sa pamilya niya, kung nagkaroon ng kasalanan, ang ipinataw na kaparusahan, death penalty, para sa akin, hindi ako papayag kasi pamilya ko yun, binigay sa akin yun, diba? So, dapat, ang penalty, hindi talaga sa batas yan. Kumbaga, life imprisonment lang, yun na yun. Life imprisonment, 2 counts. Kung mamatay ka at nabuhay ka ulit, ikukulong ka kasi life imprisonment nga. Kay Carlo, yung kagaya kay Baron Geisler, di ba, paulit-ulit siyang nakukulong o nare-rehab. Yun, example, dahil sa mga ginagawa niyang sexual harassment, drug abuse, yun. Paulit-ulit siyang nare-rehab. Kuya, wait lang. Di ba, may iba't ibang kinds ng law, and isa sa mga law, yung human law, tsaka yung divine law. Human law, part yun ng death penalty. And yung divine law, yung word pa din ni God. Sabi sa word ni God, diba, do not kill. And sa tingin ko, mas mataas pa din naman yung divine law kasi sa human law or civil. Okay na. Okay na to.